From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa ating paglilingkod ay maraming bagay na ipinapahayag ang Diyos. It cannot be denied that many people in our world today do want to know about the future. Kaya iba pumupunta doon sa nagbabasa ng crystal ball, ay iba naman doon sa nagbabasa ng mga palad ng tao, o doon sa mga occultists upang malaman nila kung ano ang future o hinaharap. Tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi na tayo dapat pumunta pa doon sa mga espiritista upang malaman natin ang ating hinaharap. Sabagat isa rin yan sa itinanong ng mga apostoles sa ating Panginoon sa Matthew 24, nang nilapitan nila si Jesus Christ at sinabing, tell us about the signs of the times and about the end of the world. Jesus Christ did not give them the time, did not give them the dates, or did not give them the year of His second coming or the end of the world. Instead, the Lord Jesus gave them the signs of the times. Nasabi niya, kung makikita ninyo mga bagay na ito, malapit na ang katapusan. Isa sa mga palatandaan na binigay ng Panginoon ay walang iba kundi yung sabi niyang ang mga bansa ay magkakaroon ng alitan laban sa bansa. Nation against nation, kingdom against kingdoms, there shall be wars and rumors of wars, famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. I don't have to repeat to you the statistics of all of the signs that are happening in the last days in order to tell us about the great future of the Christian when the Lord Jesus Christ comes back again in the second advent or in the second coming. Marami pa ang bagay na mangyayari. Sinabi ng Panginoon, as it was in the days of Noah, so shall it also be in the days of the coming of the Son of Man. They were eating, they were drinking, they were marrying and given in marriage until the day came that the flood came and destroyed them all, and they knew it not. Merong plano ang Diyos sa mundong ito. Merong plano ang Diyos sa sanglibutan na hindi alam ng hindi mananampalataya. Ngunit tayo, bilang mga mananampalataya sa Diyos, ay nakagising na sa katotohanan at nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng sanlibutan. Kaya tayo mga kapatid,
ay mayroong isang spiritual na paghahanda. It is a great tragedy if some of you that are seated in this congregation this afternoon are not ready for that great day. You are not spiritually ready to meet the Lord when He comes back again. Isang napakalaking trahedya ng buhay ninyo pagka kayo ay hindi nakapaghanda sa malaking magaganap sa sanlibutan ito. Kaya ang Panginoon, sinabi niya dito sa Matthew 24:44, "Therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh." Tingnan ninyo, meron din siyang parable at sinasabi niya sa Matthew chapter 25 verse 10 about the 10 virgins. 5 were foolish and 5 were wise. And the Bible says that while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Tingnan ninyo, yung nakapaghanda nang dumating ang Panginoon sa hating gabi, may sigaw na sinasabing, ang bridegroom naririto na. Sinabi ng banal na kasulatan, yung nakapaghanda ay lumabas at kanilang sinindihan ang kanilang mga lamparahan, at pagkatapos lumabas sila at nakisama sa kasal ng kordero, at ang pintuan ay tinakpan. Dumating naman yung hindi handa, kumakatok at sinabing, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit anong sinabi ng Panginoon? Humayo kayo, hindi ko kayo kilala, kayong manggagawa ng kasamaan. Napakalaking disgrasya pagka tayo ay inabutan ng panahon at hindi nahahanda sa bagay na yan. Kaya sa Mark 13:35, inulit ng Panginoon yan at sinabi niyang, "Watch you therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning." Di natin alam kung kailan babalik siya. Maaaring sa gabi, maaaring sa madaling araw, maaaring sa umaga. Kaya sinabi niyang, maghanda kayo, magbantay kayo, at magdasal kayo palagi. Amen? Let your loins be girded about, and your lights burning. Luke 12:35. Sa 36, sinabi niya, "And ye yourselves like unto men that wait for the Lord, when He will return from the wedding." Kaya, tayo ay mga anak ng Diyos, tulad ng mga tunay na anak ng Diyos, na palaging nakasindi ang lamparahan at pagkatapos naghihintay sa Panginoon. Paano yon? Palagi kayong masigasig sa inyong pananampalataya, palagi kayong masunurin sa inyong pananampalataya, palagi kayong nagpapatuloy sa inyong pananampalataya. Hindi panahon ngayon upang kayo ay manlupaypay. Hindi panahon ngayon upang kayo ay manlamig sa inyong pananampalataya. Panahon ngayon na kayo ay tumayo at pagkatapos, mga kapatid, magpakasigasig, magpakatibay sa inyong pananampalataya. Kaya kailangan tayo ay makapaghanda. Marami nagsasabi sa akin at sinabi nila, Pastor, paano ba talaga ang makapaghanda sa mga bagay na espiritual? At ito ang pag-uusapan sa mga sandaling ito, ang paghahanda sapagkat merong hinaharap na hindi alam ng sanlibutan. Ngunit tayo ay nakakaalam sapagkat isang araw narinig natin ang boses ng Panginoon nang tayo natutulog pa sa kasalanan at ginising niya tayo at sinabi niyang, gumising ka. Pagkatapos gumising tayo mula sa pagkakatulog sa kasalanan, at bumuka ang ating mga mata at nakita natin ang kaliwanagan ng kaligtasan ng magandang balita at tayo ay pumasok sa kanyang tahanan at sinabing mula ngayon, ako ay maglilingkod sa kanya. Alam natin kung ano ang mangyayari. Amen? Alam natin na sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng mga nahahanda ay sasalubong sa kanya na buhay. At ang mga patay kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na muli. At sila ay sasalubong din naman. At tayong mga buhay na maaabutan ng kanyang pagbabalik ay sasamang kasama niya. At doon sa kahanginan, tayo ay magsasama na kasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Alam natin yon. Hindi alam ng sanlibutan yon. At kayong mga naririto
at nag-uusisa sa mga bagay na ito ang ating paksa at pag-uusapan sa mensahe na dadalhin natin sa mga sandaling ito. Paano tayong maghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon? You know, preparation precedes blessings. Bago ang pagpapala, kailangan tayo ay makapaghanda muna. Pagka kayo'y kinakasal, naghahanda ba kayo? Amen. Pagka kayo'y malapit ng mga anak, naghahanda ba kayo? Pagka kayo ay ibig maglakbay o mag-travel, naghahanda ba kayo? Pagka alam ninyong merong crisis na darating, naghahanda ba kayo? Naghahanda tayo sa lahat ng bagay. Mga ina, pagka kayo'y malapit ng mga anak, naghahanda ba kayo? Anong inihahanda ninyo? Mga lampin, mga kuna, o kung ano pa mang bagay dyan na inihahanda ninyo. Amen? Lahat ng bagay pinaghahandaan ninyo pagka alam ninyong darating sa buhay ninyo ang bagay na yon. Pero napakarami po, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, naghahanda sa mga bagay na material, physical at financial. Pero wala pong kaalaman sa paghahanda sa mga bagay na spiritual. They have set aside spiritual preparations, and they did not put that as their first priority. They put that as number 10 in their priorities. If your priorities are counted 1 to 10 in a scale of 1 to 10, many people are so foolish that they put the priority in their preparation of the spiritual things that comes from God, number 10. Ano ang first priority mo? Money. Number 2 priority mo? Money. Number 3 priority mo? Money. That's why on Sunday they do not come to church and listen to the Word of God, because that is not included in their first priority. But if you become wise enough, when your days has come, and the Lord has given you the conviction through the power of the Holy Spirit in your heart, then that becomes your number 1 priority. Why? Because in this world, nothing is permanent. Everything that is seen by your eyes is only temporary, including your life. One of these days you go old. You grow old, and then you go into some levels in your life that you don't expect. You grow old, you begin to have gray hairs, and then you begin to become like those old people. Hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin. Noon tumatakbo ka, ngayon hindi ka na makakatakbo. Nang dahilan may rayuma na yung tuhod mo. Tapos nanghihina ka na hanggang sa isang araw, hindi mo inaasahan yon. Pagkatapos, mga kapatid, ikaw ay tatanda, at pagkatapos ihahatid ka sa dakong ayaw mong puntahan, at yun ay walang iba kundi ang iyong kamatayan. Ngunit bago ang mga bagay na yan, kailangan habang tayo ay buhay, dapat nakapaghanda na tayo sa mga bagay na hinaharap. Pagkatapos kasi ng buhay na ito, ay meron pang isang buhay, tinatawag na buhay na walang hanggan. So, hindi nyo masasabing hindi importante ang mga bagay na spiritual. Amen? Hindi nyo masasabi yan. O, naku, ang lahat ng mga bagay na kinakailangan ko naririto sa mundong ito. Pangangailangan ko ang physical tulad ng pagkain o damit na bibili ko lahat doon sa mga department stores o sa mga tindahan ng sanlibutan ito. Education, pupunta ako sa mga universities o colleges, makukuha ko rin yan. Lahat ng bagay na kinakailangan ko sa aking mental, sa aking physical, sa lahat ng aking emotional, nakukuha ko sa sanlibutan ito. But you will never buy your salvation on any of these institutions that I have mentioned. That's why there is a church. That's why there is preaching of the Word of God. That's why there's conviction of the Holy Spirit before He comes. Kaya naririto yan. Hindi ninyo nakukuha sa university yan. Hindi ninyo nabibili sa mga supermarket yan. Dito lamang ninyo matatagpuan sa pangangaral ng magandang balita. Anong sabi ng Romans chapter 10 verse 17? Sinasabi ng banal na kasulatan, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. You will never have faith if you don't listen to the words of God. Pagkatapos magkakaroon ka na ng pananampalataya, magsisimula ng ikaw ay magkakaroon ng spiritual na kaalaman, at pagkatapos magsisimulang ikaw ay maghanda sa mga bagay na hinaharap para sa iyong kaluluwa. Sino naniniwala dito at nananampalatayang mayroon siyang kaluluwa? Meron ba kayong kaluluwa? Merong mga tao sabi nila wala silang kaluluwa.
Meron tayong kaluluwa. Humihinga ba kayong lahat? Huminga ka kayo, mga kapatid. Paano tayong humihinga? Inhale. Exhale. Humihinga kayo. Buhay kayo. Ang nagbigay sa buhay na yan ay hindi kayo. Ang Panginoon. Hallelujah. May kaluluwa kayo kahit hindi nyo nakikita yan. May kaluluwa kayo na dapat paghandaan kahit hindi ninyo nakikita inyong kaluluwa. Ang kaluluwa ay naririyan sa loob ng inyong katawan. We are made of body, spirit, and soul. Now I am preaching to your soul because it is the soul that is the most important part of you. The body goes back to the dust because it came from the dust. But the soul does not go back to the dust. Your breath, your life does not come from the dust. It comes from God. One day you will stand before the Lord and then give an accounting of what you have done in your life. Tingnan ninyo mga kapatid, ang patotoo na talagang merong kaluluwa ang tao. At mahalaga ang kaluluwa ng tao mapangaralan ng magandang balita. Sapagkat kung hindi po mapapangaralan ang tao sa magandang balita ay hindi makapaghahanda ang kanyang kaluluwa. Kaya mahalaga ito ha. Hindi nyo mabibili ito sa department store. Hindi nyo mabibili ito sa Victoria Plaza. Hindi nyo mabibili yan sa SM. Hindi nyo mabibili yan sa Robinsons. Yan ay matatagpuan lamang ninyo sa pangangaral ng salita ng Diyos na tunay. Hallelujah. Nasabi ng banal na kasulatan, dito sa Luke chapter 16 verse 19, meron nga isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ubit, masilang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi ng pangangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay ilalagay sa kanyang pintuan. At nagangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman, o at lumapit pati ng mga aso at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na matay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natatanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makakatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, pinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, sapagkat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay hindi rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Now, Luke chapter 16 verse 19 is not a parable. This is one of the real true stories of the Lord Jesus Christ. It's about Lazarus and the rich man. Kita ninyo mga kapatid, there is only one thing that happens to the rich and the poor. They both die. Amen? Namamatay bang mayaman? Namamatay ba ang pobre? Lahat namamatay. Kahit mayaman ka pa, mamamatay ka rin. Kahit dukha ka, mamamatay ka rin. Ano ang kaibahan ng dalawang ito? Nang sila'y nabubuhay, ang isa'y talagang napakayaman, napakaganda ng kasuotan, at nagkumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. Yun namang isa napakadukha, sa kanyang karukhan ay inilalapag siya doon sa ilalim ng lamesa ng mayaman. Habang ang mayaman ay kumakain, yung mga mumong nangahuhulog sa ilalim ng lamesa, yun ang kinakain niya. At punong-puno at lipos ng sugat ang kanyang buong katawan. Wala siyang nars. Ano ang naging nars niya? Yung mga aso, lumalapit at hinihimura ng kanyang mga sugat. Pagkatapos anong sinabi ng banal na kasulatan? Ang dalawang ito ay namatay. Ngunit hindi pala alam natin sa mga bagay na ito, na ang isa pala ay merong espiritual na paghahanda kahit siya ay dukha.
Yun namang isa, ang inihanda lamang niya, ang mga bagay ng salibutan itong physical, kaya nung namatay siya, tingnan natin kung saan sila napunta. Ito mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay hindi na yung katawan, kundi yung spiritual na, yung kanilang kaluluwa. Now, this is all that we know about man. When he dies, we go there, and then we go at the funeral, and then he's laid down to rest, and that's all that we know about him. But that's not all about us. There is life after death. Ito ang sinasabi kong dapat nating paghandaan. Hallelujah! Ito ang sinasabi kong dapat nating paghandaan. Tingnan ninyo, nang namatay si Lazarus, siguro sa kanyang karukaan, binalot na lang siya sa banig, humukay yung mga taga roon, 3 lang siguro ang naka-attend doon sa kanyang funeral, tapos sumukay ng 3 pi, inilapag doon, pagkatapos nilagay doon sa libing niya, tinabunan na at kinalimutan na siya ng sanlibutan. Ngunit yung mayaman siguro napakayaman, tulad ng mga mayayamang nakikita kong inililibing, bronze pa ang kanilang casket, ang kanilang kabaong, bronze pa. Pagkatapos ang banda, siguro 14 o kaya 40 truck. Ang bulaklak, ang banda, 2 klase. Ang isa naka-uniforming puti, ang isa naman naka-uniforming pula. At sila ay umaawit sa pamamagitan ng kanilang mga instrumento. Nakasabay, napakaraming mga kaibigan. Puro di kotse, sumasabay doon sa libingan. Pagkatapos yung kanyang pantheon at yung kanyang musuleo, naku, hindi ka makapaniwala. Gumagasto ng millions yan para lang sa kanilang pantheon. Bakit naka-aircon yung musuleo ng patay? Sabi nung isa, para hindi daw mainitan yung patay. Tingnan ninyo, sa lubhang sobrang yaman yan. Mga kapatid, may gwardya pa. That is irrelevant. Because when you die, kahit ano pang palamuti ang gawin mo, talagang ikaw ay pabalik na rin naman sa alabok. Ang kamustahin natin dito pagkatapos ng kamatayan, nasa saan ang kanilang mga kaluluwa? Tingnan ninyo si Lazarus na nakapaghanda, binalot nga lang ng banig, ngunit sinasabi ng banal na kasulatan ng siya'y namatay, ang anghel mula sa langit ay dumating at kinuha siya, dinala sa paraiso at doon sa sinapupunan ni Abraham siya ay inilagay. Ang patay naman, napakarangya nga ng kanyang funeral, ng kanyang memorial service. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, naroroon nakita niya ang kanyang sarili nasa alab ng init ng apoy ng impyerno. At nang itingala niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Lazarus naroroon sinapupunan ni Abraham sa paraiso. Anong sinabi niya? Amang Abraham, ipadala mo po si Lazarus dito sa akin. At pagkatapos itubog ang kanyang daliri sa tubig, sapagkat lubhang napakainit sa alab ng impyernong aking kinaroroonan. Anong sinabi ni Abraham? Anak, sabi niya, ang naririto hindi makapaparyan at ang naririyan ay hindi nakaparito sapagkat napakalaki ng pagitan ng bangin na nasa sa atin. At alalahanin mo, nung ikaw ay buhay, nakapaghanda ka sa sarili mo, ngunit sa mga bagay na material lamang at ikaw ay naging marangyanga. Ngunit si Lazarus, puros nasakitan ang kanyang dinaanan. Ngunit may spiritual na paghahanda. At maliban dyan, mga kapatid, etong sasabihin ko, kaya yung tradisyon natin kung minsan nagkakamali. Bakit? Sinasabi ng tradisyon natin, napaka tayo namatay at paka tayo dumasal. Pagkatapos mga kapatid, yung ating mahal na buhay, mahal sa buhay, ang kaluluwa niya, naroroon daw sa purgatorio. Pagka tayo dumadalangin, bigla daw lilipat yung doon sa langit. Hindi po iyon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sinasabi ng banal na kasulatan, when you die, there is no changing of places. Your destiny is final. Nasa impyerno ka, hindi ka nalilipat. Wala nang lipatan. Kaya nandito ngayon ang pangarang bagandang balita habang tayo ay nabubuhay. Anong sinabi ng mayaman? Eto, nagkaroon na siya ng burden for souls. Gustong maging misyonaryo noong mayaman ngayon. Gusto niyang maglingkod sa pamamagitan ng pangangaral. Ngunit huli na ang lahat. Kaya siya ay nakipagtawaran kay Abraham. Anong sinabi niya? Amang Abraham, kundi po maaari ang aking isang prayer request, hindi siguro marunong magdasal ang mayamang ito, ngunit doon sa impyerno siya ay marunong nang magdasal. Kundi maring Amang Abraham, naalala ko, meron pa pala akong 5 kapatid. Naroroon pa sa lupa. Ang ibig sabihin, buhay pa sila. Amang Abraham, 5 pa po sila.
Maaari ba pabalikin ninyo sa Lazarus sa mga patay? Pagkatapos bangunin ninyo siyang muli sa mga patay at ipadala doon sa aking pamamahay sapagat naroroon ang 5 kong kapatid. At pangaralan sila, baka sila'y mangagsisi pa. Baka, niisip siguro niya, baka kung mamatay yung mga kapatid ko, katulad ko, busy sa negosyo, busy sa lahat ng bagay, number 10 lang ang priority sa Diyos. Pagkatapos mamamatay sila, iniisip siguro niya, pagka namatay 5 kong kapatid, walang kaligtasan, kaming lahat magre-reunion dito sa impyerno. Masaklap at masakit yun para sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng burden na papuntahan doon sa lupa si Lazarus sa pamamagitan ni Abraham. Anong sinabi ni Abraham? Anak, naroroon sa lupa ang mga mangangaral. Nandoon si Moses, nandoon ang mga propeta, nandoon si Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ba niya yon? Marahil sinasabi ng marami ngayon yan. Hindi lang natin alam, ano? Kaya siguro marami sa inyo ang naparito ngayon, baka meron kayong mga mahal sa buhay na umuna na sa inyo at walang kaligtasan at idinadalangin nila na isang araw kayo ay magkakapakinig ng tunay na pangangaral ng magandang balita at kayo ay magkaroon ng pagsisisi sa inyong mga puso at maparoon sa isang pagiging tunay na born again na makapaghahanda sa mga bagay na espiritual. Sinasabi ng mayaman ng sinabi niya yan. As if I can read between the lines of what he was trying to convey to Abraham. Ang ibig niya sabihin, Amang Abraham, ako po ay nagkamali. Hindi ako spiritually prepared. Ang pinaghandaan ko lang ang physical kong buhay, ngunit yung aking pong spiritual at kaluluwa, hindi ako nakapaghanda, hindi ko gustong mangyari ito sa aking 5 kapatid. Kaya padalhan sila ng mga ngaral doon. Ngunit nakipag-bargain pa rin siya, sinabi niya, hindi pa rin siya kontento sa sagot ni Abraham. Hindi Amang Abraham, kung sila ay merong makikitang nabuhay na muli sa mga patay, nagmilagro, marahil magsisisi sila. Ngunit sinabi ni Abraham sa kahalagaan ng ministry ngayon, anong sinabi niya? Sabi niya, kung di sila maniniwala doon sa mga ngaral na naroroon ngayon, kahit may isa pang bumangon mula sa patay, ay hindi rin sila mananampalataya. End of the story. That's why this afternoon, tonight, I am preaching to you the gospel of Jesus Christ in order for you to become spiritually prepared if you are not spiritually prepared yet. Hindi ka pa handa sa mga bagay na spiritual, naku, ito ng panahon ng iyong paghahanda. Bakit? Sapagkat hindi ka handa, mga kapatid, kung hindi mo alam ang Panginoon. Why? You might die tonight. Baka mamatay ka ngayong gabi. Hindi ko kayo tinatakot. Kayong mga nanonood, baka ito ng last na panonood ninyo. Huwag naman kayo matakot. Baka lang, hindi natin alam, di ba? Marami nga, may mga plano pa sa kinabukasan. Naku, napakarami ko pang plano. As if the world will stay for another 1,000 years. Ang plano nila napakarami, ngunit walang Panginoon sa kanila. Nagpaplano. Patapos nung kinagabihan, natulog. Kinaumagahan, hindi na nagising. Dumating ang doktor, in-autopsy. Anong autopsy? He died in his sleep. Sa Tagalog, binangungot. Sa Bisaya, giurom. Daghang na itabuhan na. Mga kapatid, hindi nyo hawak yung buhay ninyo. Huwag ninyong ipanghambog ang kinabukasan. Hindi po sa atin yan. I don't brag about the future. I don't even know what the future holds for us. But I don't worry one bit. Why? Because I know who holds the future. And I am in His hands. Ako ay nasa sa kamay ng isang nakakaalam sa hinaharap. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. That's enough for me. Hallelujah! Kaya nakakatulog ang tunay na Kristiyanong alam niya ang buhay ng Panginoon. Nakakatulog ng mahimbing. Wala siyang inaalala sa kanyang buhay. We don't even worry what the future holds for us. That's not for us to worry about.
There is one up there that worries about us. Kaya sinasabi niya, do not worry about what you will eat, what you will drink, and what you will put on. Sinabi niya, tingnan ninyo yung mga langgam sa kahanginan lumilipad. Pinakakain sila. Langgam ba yun? O ibon? Kikita ba niyo yung mga ibon lumilipad? Walang isan niyang lumilipad na hindi babagsak sa lupang hindi alam ng amang nasa langit. Pinapakain niyang lahat yan. O kayong nag-aalala sa magiging damit ninyo. Sinasabi niya, tingnan ninyong liryo ng kaparangan. Kahit si Solomon, sa kanyang kalwalhatian, hindi nakapagdamit ng tulad nila, ngunit yan ay hinahagpas ngayon at sinusunog bukas. Sabi niya, huwag niyo alalahanin ang buhay ninyo kapag kayo ay nasa Panginoon. Kaya tingnan ninyo, yung nasa Panginoon, bumabata. Marami na sasabi sa akin, Pastor, para ka lang 21 years old. Totoo yan. Akala ng marami sa inyo, 21 years old pa lang ako. Wala kasi akong pag-aalala. Hindi ka nag-aalala, Pastor? Hindi talaga, kapatid. Yung kasama kong workers dito, pinapakain ng Panginoon lahat yan. Bakit hindi ako nag-aalala sa kanila? Hindi ako nagpapakain sa kanila. Ang Panginoon. Hallelujah! Tingnan ninyo yung walang Panginoon at hindi handa sa buhay na hinaharap, pinaghahandaan. Ang bagay lang dito, 21 years old pa lang siya, parang 60 na ang kanyang mukha. Sapagkat lahat pinapasan niya at walang Panginoon sa kanya. Baguhin ninyo ang sistema ng inyong buhay. Kung wala pang Panginoon sa inyo, lumapit kayo ngayon. At pagkatapos tanggapin siya, at pagkatapos maghanda sa mga bagay na pinaghahandaan ng napakarami. Bakit tayo dapat maghahanda? Sabagat alam nating isang araw, siya'y babalik tulad ng kanyang ipinangako. At sinabi niyang ako ay babalik sa araw at oras na hindi ninyo inaasahan. I am coming back at a time, at a season that you expect me not. Sabi ng Panginoon. Kaya hindi na in-expect ng marami. Kala nila, tatagal pang panahon. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, para sa ating naghahanda, we plan as if the Lord is coming 1,000 years more. That is how we plan this work. We plan it nationally, internationally. We have short-term and long-term plans for this ministry. But at the same time, we live as if He is coming today. Preparado tayo kung anong mangyayari. Araw-araw, pagka dumating ang Panginoon ngayon, ako'y handang-handa. Kung halimbawa, darating si Jesus Christ, pagkatapos ng pangangaral nito, sino sa inyo ang nahahanda? Alam niyo kung anong paghahanda? Kung sasabihin kong in 1 hour time, Jesus Christ is coming, what will you do? Naku, para kayo makapaganda, marami pa kayong gagawin. Yung utang ninyo, bayaran ninyo. Naku, sino kayo pinagkautangan ko? Tingnan ko yung listahan ko. Baka hindi ko pumunta ng langit, hindi pa ako nakapagbayad dito. Yung may away kayo at pagkakaalitan, kailangan tawagan pa ninyo. Naku, yung kaaway ko nandun pa sa Africa, tatawagan ko muna. Hihingi muna ako ng kapatawaran. Maghahanda ka. Lahat. O kaya, meron ka pang ginagawang kasalanan. Paano ako magsisisi dito? Lahat gagawin mo na. In 1 hour time! Yan ang nakakapangilabot. Baka wala ng 1 hour, darating ng Panginoon, anong gagawin mo? This service is your only chance. Hallelujah. In order to settle all the spiritual problems and spiritual issues, you have about 30 minutes to do that. If the Lord is coming right now. Wala nang maraming panahon pa. Kaya mga kapatid, nakikita po ninyo ang urgency ng spiritual na paghahanda. I've been preaching this gospel all over the Philippines, and I have told people that Jesus Christ is coming again. Many skeptics have arisen in my ministry, and they said, you've been preaching this gospel about spiritual preparation and coming of the Lord Jesus Christ since time immemorial, and Jesus did not come. When is He coming? Ang iba naman, sinasabi nila, pumuti ng buhok ko,
noon bata pa ako, nakarinig na ako ng pangangaral na babalik siya. Hanggang ngayon, hindi siya bumalik. Magbabakasyon muna ako. Magbabackslide muna ako. Kapatid, nagkakamali ka sapagkat sa orasan ng Diyos, ganito ang pangyayari. Isang araw sa Kanya, 1,000 taon sa atin. Marami pa bang panahon ng inyong paghahanda? Hindi na gaanong marami. Kaya huwag ninyo aksayahin ang mahahalaga at ginintuang panahong ito sapagkat marahil ito na lang ang inyong magiging kapanahunan. Hallelujah! Amen? Kaya maghanda muna tayo bago tayo tumanggap ng pagpapala. Bago kayo magkaroon ng kapatawaran, kailangang magsisi ng kasalanan. Sinasabi ng banal na kasulatan para sa army ng Israel na walang tubig. Hindi sila nagkaroon ng tubig kung hindi sila naghanda. Humukay sila sa lupa, pinaulan ng Panginoon at pinuno ang kanilang hinukay at nagkaroon ng tubig. Walang langis hanggang ang mga sisidlan ay hindi natipon ng isang babae. At pagkatapos sinabi sa kanya ng propeta, hiramin mo lahat ng sisidlan. At nang siya nakapaghanda ng napakaraming sisidlan, pinuno ng langis sa pamamagitan ng isang kababalaghan. Walang healing o walang ang tawag dito? Walang pagpapagaling ng katawan hanggang walang paghahandang pagsusunod. Yung lepros na si Naaman. Anong sinabi sa kanya? Tumubog ka muna sa River Jordan 7 beses. Hanggang isunod yun, walang healing. There is no Messiah until the way had been prepared. Kung wala si John the Baptist, hindi darating ang Panginoon sapagkat walang maghahanda sa kanyang daan. No harvest until the ground had been broken up. Hanggang hindi tayo mag-aararo at ihahanda ang lupa, ay walang harvest na mangyayari. There is no reconciliation without repentance. You want to be reconciled to God right now? You need to repent of your sins. What is repentance? It is a 365-degree turn from your sin, iniquities, and transgression and face Jesus Christ in your new life. Not only face Him, but you must have to walk according to His will. Yan mga kapatid, ang pagdaragdag. Walang pangitain hanggang walang pagsusunod. There is no resurrection until the stone had been turned away. There is no entrance into heaven without cleansing. Kailangan tayo makapaglinis bago tayo pumasok doon sa langit. Kaya kinakailangan natin ang spiritual preparation. Paano tayong makapaghanda sa spiritual tayong naririto ngayon? Alam ba ninyo kung paano? Number 1, you must abandon all your idols. Abandonment of all idols. Ang lahat ay magsabing abandonment of all idols. What is an idol? An idol is somebody or something or someone that you love more than you love God. An idol is something or someone that you worship more than you worship God. Halimbawa, hindi lamang yung idols na nakalagay sa ating mga dambana, ang idols yung inukit na larawan na ginawa sa kamay ng tao. Isa lang sa mga idols yon. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gumawa ng idols. Huwag kayong gumawa ng anumang larawang inukit ng kamay at huwag ninyong sambahin at huwag kayong lumuhod sa kanila. Isa lang yon. Marami pang idols. May asawa ka ba? Mas mahal mo siya kaysa mahal mo siya, Panginoon? Sino dito nagmamahal ng asawa kaysa sa Panginoon? Mas mahal ninyo ang asawa ninyo kaysa Panginoon? Panginoon, hindi ako mabubuhay na walang asawa ko. Mabubuhay akong wala ka. Pero hindi ako mabubuhay na wala yung asawa ko. Naku, idol mo yan. Paano mong iiwan yan? Huwag mong iwanan pagkatapos makipag-separate ka. Anong gagawin mo? Mahalin mo ang Panginoon na higit pa sa Kanya. Kung anong inihiling ng Panginoon at laban ng asawa mo, marahil laban siya, you try to explain to her everything that you believe. O mananatili siyang skeptic o kaya agnostic sa ginagawa mo, then
Marahil kung minsan kinakailangan ng paghihiwalay sapagkat siya ay magiging hadlang at gagawin mong susundin pang Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon sa gagawin mo sapagkat pinatunayan mong mas mahal mo siya. Pero kung asawa mo, makukonvince at magagawa mo lang na makukonvince mo siya, gawin mo. May mga material ba na bagay na mas mahal ninyo kaysa Panginoon? Sino dito nagmamahal ng bahay ng labis pa kaysa Panginoon? Ako hindi ko maiwan ang bahay ko. Panginoon, bahala na ma-rapture kayo, pero ako hindi ko iwan yung bahay ko. Bakit? Marble kasi yung bahay ko eh. Hindi maiwan yung bahay ninyo? Mahal pa ninyo yan higit sa Panginoon? Idol yan. Sino dito ang mahal nila ang kanilang pera na higit pa sa pagmamahal nila sa Panginoon? Nandahilan dyan, mabigat ang kamay ninyong magbigay ng tithes and offering. Bakit napakatahimik? Hoy, kayong mga mangangaral na magnanakaw ng tithes, magsisi na kayo. Handa na ba kayo? You must abandon all your idols if you want to be spiritually prepared. Kayong mga barangan, alisin ang mga barang. Kayong mga mangkukulam, itapo ng manika. Kayong lahat na may mga, anting-anting ba yon? Mga habakan, ipanglabay ang habak. Yung mga sinturon-sinturon ninyo, anting-anting daw yun. Itapon ninyo yan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Sapagkat pagka kayo nasa Diyos, ang Diyos ang magiging proteksyon ninyo. Mahalin ninyo ang Panginoon higit sa lahat ng bagay. Hallelujah! Mahalin ninyo ang Panginoon higit pa sa material na bagay, higit pa sa pera, higit pa sa asawa, higit pa sa mga bagay na sanlibutan ito. Mahalin ninyo siya ng buong puso. You must abandon all your idols. Do not put anyone on the pedestal of worship more than you worship the Lord. The Bible says, worship the Lord in spirit and in truth. You must love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your body, with all your strength. You must love Him first of all. Ilagay mo na siya ngayon sa number 1 priority in order for you to be prepared. Makikita mo talaga ang bagay na yan. Hallelujah! You must abandon all your idols. Meron ka bang mga maliliit na mga idols doon sa bahay mo? Nakaukit doon, kaya sinabi rito ni Samuel, nang makiusap siya sa bahay ng Israel, sabi niya, bumalik na kayo sa Panginoon ng buong puso ninyo at alisin ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan, ang inyong mga Astarot, at pagkatapos ihanda ang inyong mga puso sa Panginoon at siya lamang ang inyong paglingkuran. Alisin ang mga Astarot. Alam niyo yung mga Astarot noon? Yun ay mga lininok na larawan mula sa mga Midianites, mga Jebusites, pagkatapos mga kapatid, inangkin ng mga Israelites na bawal sa kanila sapagkat meron silang isang tunay na Diyos na Espiritu at pagkatapos nilagay sa kanilang mga sako, dinala-dala nila para daw sa good luck nila. Pagkatapos mga kapatid, inihahanda sa mga bahay nila, nilalagay sa mga dambana nila, tapos may malaki, may maliit, may maliit, maliit, malaki. Napakarami, nakapalibot sa kanila. Sabi ng Panginoon, pag kayo makapaghanda at makabalik sa Panginoon, alisin ninyong lahat yan. Hindi ninyo kailangan yan, sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu. Hallelujah. Kung meron ba kayo, alisin ninyo at sambahin lamang siya. Siya lamang ang ating sambahin. Alam ko, kontrobersyal ang pangangaral na ito ngayon. Bakit? Sapagkat napakarami ng mga Kristiyano dito ang tinatawag na sarili ng Kristiyano pero nagsasamba pa ng mga larawan. Napakarami sa Pilipinas. 83% of this country says they are Christians but in fact, they are pagans because true Christians do not worship idols. It's only the pagans that worship idols. You have pagan idols with Christian names that make it more worse. Yung idol worship, pagano yun? Tapos pinalitan ng pangalang Kristiyano. Naku mga kapatid, nagkahalo-halo na yung pagiging Kristiyano ninyo.
Alisin ninyo yan. Sumamba kayo sa tunay na Diyos. Ayon sa kanyang sinabi at bumalik kayo sa kanya ng buong puso. Ngunit sinabi naman ng Panginoon sa 2 Chronicles 19:3, nevertheless, there are good things found in thee, in that thou hast taken away the groves out of the land, and hast prepared thine heart to seek God. Meron ding mabubuting bagay sa inyo, sabi ng Panginoon. Inalis ninyo yung mga dambana. Biro sa Israel noon, pagka pumunta sa bundok, meron silang grotto, groves, naglalagay doon ng idols, nagsasamba doon. Nung sila'y bumalik loob sa Panginoon, inalis nila yon. Inihanda ang kanilang puso at pagkatapos bumalik sila sa Panginoon at hinanap nilang muli ang Panginoon ng Israel at muling natuwa ang Panginoon sa kanila. I am very glad to say that in this preaching, I am very glad to say that in the preaching of the gospel in this ministry, countless numbers of people have already turned their back from idols, prepared their hearts, and are now seeking the God of Israel, which is also the God of the Filipinos. Bumalik loob tayo. Amen? Inalis natin. Naging malinis na ba yung bahay ninyo? Ano ang nasa dambana at altar ninyo ngayon? Ang mga salita ng Diyos sa panahon ng devotional, binabasa natin ang mga salitang yan. Yan ang uri ng paghahanap sa ating Panginoon. Hanapin ninyo ang kanyang mga daan at ang daan niya ay matatagpuan ninyo sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Pangalawa, sa spiritual preparation, linisin natin ang templo ng Diyos. Cleansing of God's temple. Ang lahat ay magsabing cleansing of God's temple. Will you be one of those that will do the cleansing of God's temple? Sinasabi sa 2 Chronicles 29:15 ang ganitong pangungusap sa ating sariling wika. Pakinggan nating maigi, mga kapatid. 2 Chronicles 29:15. At pinisan nila ang kanilang mga kapatid at nangagpakabanal at nagsipasok ayon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon upang linisin ang bahay ng Panginoon. Linisin natin ang bahay ng Panginoon. Wala ng idol dito. Si Jesus Christ na lang at ang kanyang pangalan ang nari dito. Praise God. Pumasok ang Panginoon sa temple isang araw. Nakita niya roon, napakaraming nagtitinda, napakaraming nagpapalitan ng mga pera. Kinuha ng Panginoon ng lubid, ginawa niyang 3 at pinagpapalo ang lahat ng naroroon at pinaalis ang lahat ng mga nagpapabili. Sinabi niya, in the Bible, sabi niya, it is written, the house of my father shall be called the house of prayer, but you have made it the den of thieves. Tapos pinalis niyang lahat. Nilinis niya ang templo ng Panginoon. Ano ang spiritual na implication niyan sa ating buhay ngayon? Alam niyo ang tunay na templo ng Panginoon, hindi ang building na ito. We thank God for this building. It's beautiful, but this is not God's temple, first of all. This is God's house of worship, yes, but God's temple is your body. 1 Corinthians 6:19, anong sinasabi? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? You are not your own, you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Di ba nyo alam na inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu na tinanggap ninyo mula sa Panginoon? Hindi na kayo sa inyong sarili, kayo ay binili sa isang halaga, kaya luwalhatin ninyo ang Diyos sa inyong mga katawan. Ano ang parte ng katawan natin? Meron tayong ulo. Amen? Ang ulo natin may pag-iisip. Amen? Meron tayong mata. Amen? Meron tayong tenga. Amen? Meron tayong bibig. Amen? Meron tayong paa. Amen? Meron tayong tiyan. Amen? Malinis na bang lahat yan? Malinis na ba yung mental ninyo? Di ba kayo nagbabasa ng bold na magazines? May penthouse kayo sa bahay ninyo, itapon ninyo at sunugin ng 10 beses. May mga comics kayong malalaswa, may mga babasahin kayong malalaswa,
pagpupunit-punitin at itapon na ninyo sapagkat dapat luminis ang bahay ng Diyos. Amen. Nunood pa ba kayo ng bold? Dapat luminis yung mga mata ng anak ng Diyos. Pagka hindi malinis yung mata ninyo, mga kapatid, sa maruming bagay, ginagamit ninyo yan, pagka kayo ay nanonood ng malalaswang bagay, comics o ano pa man, naku, buhay na buhay kayo. Alas 2 na ng umaga, nagbabasa pa kayo, pita ng laman ang resulta, ngunit pagkasalita ng Diyos, isang verse pa lang, inaantok na kayo. Duling na kayo. Pero pagka kayo ay nalinis na sa mga salita ng Diyos, nalinis na yung mga mata ninyo at sinabi ninyong ito palang mga basura ito ay hindi kinakailangan, itabi mo. Pagkatapos sunugin mo at pagkatapos magsimula ka maglinis ng mga mata mo, babasahin mo ang salita ng Diyos. Madaling araw na, nagbabasa ka pa, hindi ka makakatulog. Ayaw sinasabi ninyong mga anak kayo ng Diyos, ngunit ginagamit ninyong mental ninyo at pagkatapos ang mga mata ninyo ang dahilan at binabasa ninyo ay mga basura at mga malalaswa. Linisin ninyo ang templo ng Panginoon. At ang templong yan ay walang iba kundi kayo. Yung bibig ninyo, ginagamit ba yan sa pagpupuri? Hindi niya ginagamit sa pagmumura? O tingnan ninyo na naman, itong mga ngaral na nagmumura. Biro ninyo, mga ngaral kayo, nagmumura kayo? Lalaswan ang lumalabas sa bibig ninyo. Hindi ba yung sinabi, hindi ba alam, sinabi ni Santiago, anong sinabi ni Apostol Santiago? Ang atin daw balon ay kailangang magpalabas ng matamis na tubig lamang. Hindi daw kanais-nais na yan ay magpapalabas ng mapait at matamis. Dapat ang lumalabas ay pagpupuri lamang sa Panginoon, walang pagmumura. Kumusta yung mga tenga natin? Nako, ginagamit ba ninyo yan para sa chismis? Basura yan. Pagka paninirang puri, takpan ninyo ang inyong mga tenga. Pagka sa salita ng Diyos, buksan ninyo ng maluwang yan. Bakit sabi ninyo, alam ko yung mga chismosa dito pagka ako'y nangangaral, kahit hindi ko alam ang personal na buhay ninyo, sapagkat yung mga chismosa, pagka ako'y nangangaral, naantok yon. Hindi matamis sa kanila yung salita ng Diyos. Kapag kayo'y naantok dito, oras na ninyo. Ngunit tingnan ninyo, pagka kayo'y malinis na sa tenga ninyo, naku, hindi kayo makapaghintay na hindi makapunta sa bahay ng Diyos. Ibig na ninyo magsimula ng service sapagkat kayo uhaw na sa mga pangangaral ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Hindi nyo tinatanggap yung mga malalaswang salita, hindi pinapapasok dito sa inyong tenga. Hindi maaari yun sapagkat nilinis na ang templo ng Diyos. At ang templong yan ay walang iba kundi kayo. Linis na ba ito? Tiyan natin. Umiinom pa ba kayo ng alak? Hindi pagkain ng Diyos yan, pagkain ng demonyo yan. Nagsisigarilyo pa ba kayo? Hindi pagkain ng Diyos yan, pagkain ng demonyo. Bakit ko sinabi yan? Pagkain ng demonyo, inumin ng demonyo. Bakit? Hindi nakakapagbigay ng kabutihan sa katawan. Ang alak nakakapagsunog ng baga ninyo, ang sigarilyo ganun din naman. Sasabihin nyo yan ay pagkain ng Diyos at kalooban ng Diyos. Para luminis yan, alisin ninyo ang mga bagay na nakakasira. Walang anak ng Diyos na nagsisigarilyo. Walang anak ng Diyos na umiinom ng malalakas na inumin. At nakapagpapalasing. Walang isang anak ng Diyos na ganyan ang kanyang ginagawa. Ang anak ng Diyos ay luminis na sa mga bagay na yan. Lahat ng pumapasok sa kanyang katawan ay nakakapagpabuti sa templo ng ating Panginoon. What did the Lord say? He said, if you destroy God's temple, God will also destroy you. Tingnan ninyo, huwag ninyo sirain ang templo ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, sabi nila, pagkatapos mga lesenggero pala, pinapahiya ninyo ang templo ng Diyos. Biro ninyo, ang laki-laki ng profesyon at grado ninyo. Pagka kayo'y nakainom at nalasing na kayo, umiihi kayo sa pantalon ninyo. Abogado pa naman kayo. Nasusuka kayo, doktor kayo, natutulog kayo sa may paanan ng bahay ninyo. Hindi na kayo nakakapasok sa bahay dahil sa kalasingan ninyo. Hindi. Kalooban ng Diyos yan. Linisin natin sa buhay natin yan. Kaya nagtataka kayo, pagpasok ninyo sa Panginoon, sa paghahanda, mga kapatid, lilinis ang lahat ng mga bagay na yan. Malinis na ba yung kamay natin? Wala na bang ginagawang kabulastugan yan? Wala na bang ninanakaw yan?
Hindi ginawa ng Panginoon yung kamay mo para suntukin yung asawa mo. Pastor, yung asawa ko kasi bungangere. Nager, huwag mong suntukin. Hindi sinabi ng Panginoon na dahil ang asawa mo nager, suntukin mo. Ipanalangin mo. Hindi, maraming asawa hindi nagbabago ng kamao ng tao ng kanyang asawa. Sinuntok mo na maraming beses. Naku, ang mukha niyan parang si Muhammad Ali na. Pero hindi pa rin nagbago ang kanyang ugali, lalong lumala. Sabagat hindi kamao ng asawa ang makapagbabago sa kanyang asawa. Ang Panginoon lamang. Kaya dalangin mo ang asawa mo. Huwag mong suntukin. Everybody say, praise the Lord. Baka dumalangin ka at gumawa ng paraan ng Panginoon, naku, makikita mo ang tunay na pagbabago sa asawa mo. Kaya huwag na natin gamitin yan sa masamang bagay. Huwag natin gamitin yan sa pagnanakaw naman. Nakaw pa ba kayo ng tithes and offering? Bakit? Sapagkat ito ay napakalubhang issue ng Kristiyano, sapagkat kapag tayo ay hindi po nagbibigay ng tithes and offering, ang tawag ng Panginoon sa atin magnanakaw. May magnanakaw bang papasok sa langit? 1 Corinthians 6:9, hindi tayo papasok sa langit kung tayo ay magnanakaw. Ang kamay natin ang nagnanakaw. Walang paang nagnanakaw, kamay ang nagnanakaw. Kaya baguhin na natin at linisin ang ating mga kamay. Everybody say, praise the Lord. Ang mga paa natin, malinis na bang lakad niyan? All road leads to the cathedral on Sunday? Wala na sa beach, wala na sa disco house, wala na sa gagamba o walibangbang. Nasa bahay na ng Diyos lahat. Ang mga paa natin ang direksyon sa bahay na ng Diyos lahat. Hallelujah! Noon, iba't iba ang direksyon na pinupuntahan ng ating mga paa. Ngunit ngayon, pagka-araw ng linggo at pagsamba sa Panginoon, ang pinupuntahan natin ay ang templo ng Panginoon na tunay nagsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tumulong kayo sa paglilinis sa templo ng Diyos. Lahat ng bunga ng laman, kailangan mapaalis at ang bunga ng Espiritu ang kailangang mapapasok. Wala na yung Galatians chapter 5 verse 19 dyan. Kailangan ng lahat ay Galatians 5:22 na lahat. Bunga ng Espiritu, wala ng bunga ng laman na nakakarumi sa atin. Sinabi ng Panginoon, nakakarumi ay nanggagaling sa puso at lumalabas sa ating bibig. Nandidiyan lahat ang karumihan, sabi niya. Kaya linisin natin yan. Paano tayo maglinis? Papasukin natin ang Espiritu ng Panginoon automatically at tayo ay malilinis at magkakaroon ng mga bungang kaaya-aya sa harap ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Tapos salamat ako dito sa paglilinis na ito. Kinagawan talagang mahalaga ng Panginoon. Tapos makikita ninyo, bago ang pamumuhay. Bagong buhay, isang tunay na burn again sa harap ng ating Panginoon. Bumalik tayo sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Kanya. At ang pagbabalik loob sa Kanya ay alam natin. Sinabi niya, and he shall go before him in the spirit and power of Elias to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord. Ito mga kapatid, ang ministering pangangaral para sa inyo. Upang bakit makapagbalik loob tayo sa Panginoon. Ibinigay dito ang isang prophetic ministry, kaya matalas ang pangangaral ko, para sa inyong mga nakikinig at nanonood, pagkatapos mga kapatid, napapakinggan ninyo, marami sa inyo nasasaktan, sapagkat matalas ang salita ng Diyos. The Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing to the dividing asunder of the soul and spirit of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and the intents of your heart. Matalas ang salita ng Diyos. Prophetic ang ministering ito sa pangangaral laban sa kasalanan. Bakit? Upang manumbalik loob kayo sa ating mga ama na sumulat ng banal na kasulatan. Ginamit ng Panginoon. Para yung mga hindi masunurin, makita nila yung kaalaman ng Panginoon at sila ay maging masunurin. Bakit? Upang makapaghanda ang Panginoon ng isang bayan para sa Kanya.
to make ready a people prepared for the Lord. Sabi ng Luke chapter 1 verse 17. Napakaganda ng sinabi ng Luke chapter 1:17. At siya lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda para sa Kanya. Tayo ay bayan ng Diyos, inihahanda para sa Kanya. Kaya kayo'y nakakapaloob sa isang prophetic ministry na may pangangaral na matalas laban sa lahat ng kasalanan at laban sa lahat ng uri ng hindi kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Upang ihanda kayo sa Kanyang muling pagbabalik, na pagbabalik niya, masasabi niya, ito ang aking bayan na hahanda sa aking pangalan. Ang unang ginawa ng Panginoon sa paghahanda sa inyo ay palitan ang inyong pangalan. The Bible says that God is going to make ready a people for His name. A people called by His name. You will never be called by any other name, but you will be called by His name. What is His name? Kaya hindi na kayo ibang pangalan ngayon. Pangalan ng Panginoon ang nasa sa inyo. Hallelujah. In order for us to return unto the Lord, let us cleanse our ways and then be prepared for Him. Then, ang pangapat, personal purification. Anong sinabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 21? If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Kung ang sino man nga ay malilinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Ito ang ating pagpipisan at pakikipag-isa sa ating banal na Diyos, upang tayo ay mahanda sa lahat ng gawang mabuti habang tayo ay naghihintay sa Kanya. Kung hindi ka pa handa sa mga sandaling ito, walang langit para sa iyo kung walang paglilinis. Walang kapatawaran para sa iyo kung walang pagsisisi. Maghanda ka sa mga sandaling ito at maaaring ito na lamang ang panahon mo sa mga paghahanda na gagawin. Marahil bukas ay maaring huli na. Kaya samantalahin mo ang panahong ito, kapatid. Huwag mo nang pansinin at huwag mo nang dapat malaman pa ang hinaharap. Ang dapat malaman mo kung ikaw ay handa o hindi. At kung hindi pa, ang oras na ito ay oras para sa iyo. Kahit ikaw na nasa sa harap ng iyong television sa mga sandaling ito. Ito ang mga sandaling para sa iyo upang makapaghanda ka at sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong makapaghanda. Hindi ko na po dapat malaman ang hinaharap. Ang gusto ko pong malaman kung ako ay nahahanda o hindi. And then after that, don't worry about your future because it is the Lord that holds the future for you. All you have to do is walk a righteous walk, a holy walk, an obedient walk unto the Lord, and never mind about the future, because the future will come and you will never worry about it because you are spiritually prepared. Amen. Paghahanda ang pinag-uusapan natin sa mga sandaling ito. Kayong nasa sa harap ng inyong television, hawakan ninyong television as a point of contact at ang kapangyarihan ng Diyos pasa sa inyo sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amang Banal, dinadalangin ko po ang lahat ng aking mga kapatid na nasa sa harap ng kanilang television set sa mga sandali ito as a point of contact ng inyong kapangyarihan, at silang lahat ay makakatanggap ng kapangyarihan ninyo kahit wala po sila rito sa panambahang ito, at sila'y pagpapalain ninyo. Kung di pa po sila nahahanda, ihanda po ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. From now on, Holy Father, not my will,
but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to love. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.